Naghahanda na ho ang mga taga-Cavite sa posibleng paghagupit doon ng Bagyong Ruby. Nauna nang inilikas ang mga bata at matatanda. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, magandang tanghali ko sa mga oras na ito, ikakaunti pa lamang, nasa mahigit 200 katao pa lamang ang nasa evacuation center dito sa Noveleta, Cavite at karamihan dyan, yung mga bata at nakatatanda na pinauna ng lumikas habang hindi pa tuluyang nararamdaman ang Bagyong Ruby dito sa Cavite. Kuha yan ko mula sa San Rafael 3 Elementary School na siyang pansamantalang tahanan ngayon ng mga taga San Rafael 3 na kanina lamang ay pinuntahan at inabisuhang magsilikas na dahil unti-unti nang lumalakas ang mga alon. Yang San Rafael 3 ay isa sa mga pinakabinabantayang barangay, coastal barangay yan, Connie, at yan ang pinakabinabantayan dito sa Noveleta na siya namang pinakabahaing bayan dito sa buong lalawigan ng Cavite. Bagamat sa ngayon ay kalmado pa ang sitwasyon sa pangkalahatan, ay patuloy namang nakaalerto ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kasama ang Philippine Navy at naghahanda para sa rescue sakaling kailanganin. 3 evacuation center, Connie, ang inihanda para sa mga residenteng magsisilikas at may warning system na rin na in place sakaling umangat itong binabantayang Ilang-Ilang River at alam na ng mga taga-barangay na at certain warnings ay kailangan na talaga magsilikas, pwersahan kung kinakailangan ng mga residente na malapit dito sa Ilang-Ilang River na ito. Connie, sa ngayon ay wala na halos ulan. Kanina bahagyang ambon na lamang ang ating nararanasan pero nananatili yung mabigat na kaulapan at mukhang nagbabadya pa rin ang malakas sa pagulan sa buong maghapong ito. Connie. Kamusta, Ivan, yung mga reaksyon ng tao dyan? Meron ba tayong nakikita na takot, no? Dahil, syempre, iba rin yung pinapakita sa atin, na talagang may warning na malakas itong paparating na bagyo or rather itong pagpasok talaga na... Connie, I'm sorry, mukhang nagkakaproblema yung... Yes, go ahead. Oo. Yung reaction lang, Ivan, ng mga tao dyan, may mga takot ba na nakikita tayo dyan na talagang dahil na rin dito mamaya, inaasahan yung kasagsagan nitong Bagyong Ruby mamayang gabi? Wala naman tayong naramdamang agam-agam o takot. May preparations definitely. Nakita natin yung mga bahay nila kanina bago nila iniwan. Tinalian muna nila, nilagyan ng pabigat yung kanilang mga bubong para hindi raw hanginin. Itong Noveleta kasi, Connie, catch basin ito. So kung baha lang ang pinag-uusapan, masasabi nating sanay sila dito. At nabanggit nga ng MDRRMO officer nila kanina, yung storm surge na yan, na parang nalaman lamang ng karamihan sa ating mga kababayan nung Bagyong Yolanda, matagal na raw nilang alam yan dahil marami nga sa kanila ay nakatira sa tabi ng dagat at parang kabisado na nila ang behavior ng dagat sa mga panahong tulad nito at nariyan yung banta at alam nila kung paano sila magre-react. Kaya sa ngayon ay wala naman silang taranta, wala silang pangamba, pero alam nila ang kanilang gagawin para sa kanilang kaligtasan, Connie. Oo, pero paalala rin natin sa kanila, Ivan, na hindi lamang yung baha o yung daluyong ang kailangan nila paghandaan, kundi pati yung hangin na malakas na sinasabi kanina pa sa atin ni Mang Tani. Thank you very much, Ivan. Maraming Definitely, salamat. Connie, ang MDRRMO ay patuloy na nagmamonitor sa hourly updates ng Pag-asa at meron din silang CCTV nung mismong Ilang-Ilang River. Yun yung binabantayan kasi nila pag umaabot yan, pag umaangat yan, patuloy na umaangat, ay maglalabas sila ng kaukulang babala. Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina.